Una po sa ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang Metro Manila Shake Drill ng MMDA at mga lungsod sa Metro Manila. Lokal na pamahalaan naman ng lungsod ng Quezon, binigyan ng 8 out of 10 na grado ang naging aktibidad ngayong araw. Dali niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Mag-uulat mula sa VMMC sa lungsod ng Quezon, live. Maraming salamat, Kirby. Alam mo, malakas na tunog ng sirena, mga ginagamot na sugatan at duguang pasyente, mahabang pila sa bigayan ng relief goods. Ilan lamang yan sa mga senaryo na ating nakita kanina sa ginanap na Metro Manila Shake Drill na nag-umpisa eksaktong alas 10:30 ng umaga. Alam mo, mabilis ang naging pagtugon ng mga lokal na ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga kababayang biktima ng magnitude 7.2 na lindol na pwedeng tumama sa Metro Manila. Isa sa mga pinaka naging abala din sa Shake Drill ay ang Department of Social Welfare and Development at kanina ay binahagi sa atin ng kanilang Operations Divisions Chief ang naging partisipasyon ng DSWD. Natin ang pahayag ni Binibining Militante. Is assigned sa camp management. So naghanda kami ng mga relief goods para sa 1,500 na magiging victims sa actual scenario. Meron din kaming community kitchen. Ito yung hot meal kasi yun yung immediate need talaga yung lugaw. And then we have also waters. And nandito rin yung mga social workers namin kung kailangan ng psychosocial intervention. And we also have our doctor and nurse for the first aid na kailangan ng mga tao. Tulad ng nabanggit mo kanina, Kirby, 8 out of 10 nga yung grado na ibinigay ni Quezon City Mayor Herbert Bautista sa naging performance ng LGUs at emergency response teams sa isang oras na shake drill. Nagkomento naman si Mayor Bautista sa mga natanggap na reklamo ukol sa daloy ng trapiko. Aniya, yung mabagal na daloy ng trapiko ay normal at posible naman talagang mangyari sa oras na ang lindol sa Metro Manila. Narito pakinggan natin ang kanyang statement. Ilan ng drill na ito ay para malaman natin kung ano yung gap, kung ano yung kakulangan. Hindi ito yung para, ay may kulang, sisihin natin. Hindi. Malaman natin kukulangan para ma-adjust natin lahat ng mga dapat natin i-adjust. Samantala, Kirby, aktibo ring nakiisa ang sektor ng kabataan sa aktibidad ngayong araw. Pinangunahan ni Commissioner at Large Dingdong Dantes ng National Youth Commission ang pag-rescue sa ilan nating mga kababayang sugatan. Aniya, mahalagang magkaroon ang bawat isa ng basic knowledge sa disaster preparedness. Narito naman ang kanya naging pahayag. Alam nyo, napakahalaga na malaman natin lahat na impormasyon tungkol sa lindol, no? Siyempre, nagbabanta ang isang malakasang earthquake na hopefully hindi dumating. Sinasabi ng mga eksperto na maaaring dumating anytime. So, magandang alam natin yung mga basics na kailangan natin gawin. At malaking bagay na handa tayo dahil siyempre gusto natin mag-develop na isang culture of preparedness, ika nga. And of course, Kirby, paalala pa rin po sa ating mga kababayan sa oras ng sakuna ay huwag magpanik at laging maging handa. Mula rito sa golf course ng Veterans Memorial Medical Center kasama ang buong pwersa ng Unit 3, ako po si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sweden.